Okay, alright yan. Welcome ako sa Rapido TV. Kumusta po mga kaibigan? At pasensya na po, no? Matagal-tagal din po hindi tayo nakapag-upload dahil nga sa medyo busy din po tayo sa ating pang araw-araw, no? Na hanap buhay. At Merry Christmas po sa lahat at Happy New Year po. At ito po mga kaibigan ay magbigay lang po tayo ng komento at reaction nga dito po, no? Sa isang marites na vlogger mga kaibigan. Dahil sa isang billboard lamang, no, na kanyang nakita na ito ngang si Congressman Marcolita at si Pastor Kibuloy ay kasama po doon po sa billboard, ano, at ginawa na po niya, no, ng kwento at talagang sinisiraan po niya itong si Congressman Marcolita at hindi lamang po paninira kung hindi ay inuutusan pa niya na tumiwalag na umano doon sa Iglesia ni Cristo. Alam po naman natin si Congressman Marcolita ay isa pong membro ng Iglesia ni Cristo, mga kaibigan. Parang inuunahan pa niya, no, ang namumuno po ng Iglesia. Kaya ito po, no, ay mayroon pong paliwanag itong si Congressman Marcolita para malaman nga po nitong marites na vlogger dahil sa iwan ko lang kung ano po ang talagang gusto niya, no, na mangyari. Alam naman natin na si Congressman Marcolita ngayon ay talagang sikat na sikat po at sa nakikita ko nga ay sigurado po ito nalulusot po talaga sa Senado. Baka mayroon po, no, dahil ang vlogger na ito ay sa aking nalalaman ay mga bayaran po ito, mga kaibigan, na kahit man po kung ano ang gagawin nila na paninira, basta siraan lamang nila ang mga politiko kung ano man po ang inuutos po sa kanila. So alam po nila na itong si Congressman Marcolita ay malakas po ngayon at alam po naman natin na marami din po ang nagagalit kay Congressman Marcolita na mga kasamaan po niya sa Kongreso, mga kaibigan. Kaya siguro ay talak na talak po itong isang marites na vlogger para lamang po ay siraan itong si Congressman Marcolita. Pero ito na nga ang mga sagot ni Congressman Marcolita at sama-sama po natin itong panoorin, mga kaibigan. Maintindihan kung bakit mayroong isang vlogger na napanood ko. Akalain mong sinasabi niya, Nelson, na gusto na raw akong ipatiwalag ng maraming kapatid sapagkat kinahihiya daw nila ako. Dahil bakit daw ako nagpagawa ng ng isang billboard na kasama si Ginoong Pastor si Apollo Kibuloy. Opo. Bakit kaya hindi siya nag-research din na Yun. para sana nagtanong-tanong siya kung sino yung nagpagawa. Opo. Kung sino nakipag-usap. Para sana basta na lang siya magbablog at pagkatapos tatangkain niyang iligaw yung kaisipan ng marami. Alam mo, sa mga kapatid natin, wala akong duda. Hindi siya paniniwalaan. Malinaw po sa kaisipan natin yon. Kaya lang, siyempre yung hindi kapatid, na lalo na yung madaling mailigaw, baka ganun nga yung isipin nila. Kaya gusto ko sanang magpasinag tayo ng ilang mga nagpagawa, nakasama ko rin kumakandidato dyan, na talagang gusto nila kung makasali doon sa kanilang mga billboard. Totoo yan ko nga, kasi bilang kayo po sa national, wala tayong, ibig sabihin, hindi nyo napipigil. Halimbawa ako, isama ko kayo sa Lararon, magpagawa ako ng billboard. Hindi nyo, Jen, tigil mo yan. Masama naman ata yun ko, nagmamagandang loob na nga po ako sa inyo, di ba? At ito masasabi ko, yung pagkakagawa ng billboard ni Ginoong Kibuloy. Ito kasi mga kaibigan, parang iwan ko lang, no, kung talagang may nag-utos na siraan itong si Congressman Marcolita o talagang sa sobrang pagkamarites nitong vlogger na ito ay nagawa po niya na siraan itong si Congressman Marcolita dahil lamang doon sa billboard, mga kaibigan. Ganun po naman talaga dahil si Congressman Marcolita nga, sa nasabi ko nga, ay malakas po siya ngayon sa bilang kandidato ng senatorial. Kaya marami po mga kaibigan, no, marami po ang nagnais, no, na gumawa po sila ng mga billboard, stickers na isama po nila itong si Congressman Marcolita dahil nga malakas po ngayon si Congressman Marcolita. Alam po naman natin lahat yan, mga kaibigan. Hindi man lang ako kinausap ako rin nabigla Ito tapatan tayo. Kailangan marinig ng lahat. Sana man lang kung may nag-text sa akin na gagawa po kami ng ganito, ano po bang masasabi nyo? Baka sakaling siguro
baka ihanap ko pa ng ng pagpapahintulot halimbawa. Opo. Pero dahil sa nakita ko, nabigla na lang ako, pagkalaki-laking billboard. Opo. Pwede bang ipasinag natin yung mga iba, direct, May iba para pa ba? makita na, halimbawa Yan, no? ito si Congressman Wilbert Lee na kumakandidato ng Ayan, no? pagkasenador. Dami talaga. Ayan, oh. Siya ang pinakamaraming billboard na naisabit sa buong Pilipinas. Sa iba't malalaki yan, Kong, ha? Malalaki at saka lalaki. strategic at saka marami. Pero dati ko, mag-isa lang siya. Mag-isa lang siya. Ngayon nila sinama niya Sinama ako. na kayo. Sasabihin ko ba sa kanya? Huwag mo ko isama. Kung Wilbert, huwag mo naman akong isama dyan. Paano ko naman sasabihin sa kanya kung halimbawa gusto niya akong isama roon? Ay, ako, Kong, pasasalamatan ko yan. Kung Wilbert, baka... Siguro, pag nagkita kami, pasasalamatan ko na lang sapagkat po. para sa akin, ay pandagdag na visibility ito. Akala ko, Ayun. napakarami ng nito, ng maniwala ka, kahit saan ako pumunta. Opo. Nakikita ko yung mga billboard na malalaki at strategic ang mga lugar. Hindi lang boss poster yan kay Kong Wilbert, ha? Talagang billboard. Billboard yan. Na ginasusan Billboard, talaga niya yan. Siguro itatanong ko sa kanya kung meron siya Opo. doon sa Scarborough Shoal. Palagay ko, sa dami. Opo. Alam mo, nung makausap ko, kaya ko lang nalaman na gagawin nila ito, tinagpo ako nung kanyang political officer. Ito, nabigla ako nung pumunta ako ng Albay. Taga doon opo. pala yun eh. Yes po, oo. Sabi niya, kung yung second wave ng aming nung aming mga tarpaulin na nasa mga billboard, papalitan na namin, napagpasahan namin, na isasama ka namin. Ayun. Pagkatapos ang magiging titulo niya, The Defenders. Kanya, ayan, makikita mo. Opo. Direct, magpasinag pa tayo ng... Yung iba naman, iba naman. Baka naman sabihin nila, isa lang. Oo. Yung iba pang kandidato Paano mo nga, ayan, sinama kayo. ayan Ayun. naman si... Ayan pa si... Villame. Yan, oo. Liri Villame. Kandidato for Senator. Pakinggan nyo. Ano naman sabi? Marami ka matututunan sa kanya. May paninindigan. I'll see you later, Congressman. Congressman, I'll see you. Yan ang mga mamabait na makakasama ko. Mga independent kami, pero gusto ko yung mga independent na may sarili paninindigan. Sinasama niya ako. Opo. Meron pang isa dyan eh. Meron pang isa direct. Ayan. Pasok ako sa Senado, kailangan mag-aral ka. Kagabi yun, magkasama kami ni Congressman Marcoleta. tinagpo Ayan po, niya ako. nagtanong ako sa inyo tungkol sa batas. Yan po, kahapon niya, kagabi. Napakabuting tao nito, napakasimple. Siya po nga isang kapatid sa iglesia. At ang nakakatuwa dito ho, marami akong tinanong sa kanya at marami akong natutunan. Especially sa mga estudyante. Una-una, kung tatakbo ka, dapat alam mo yung pinapasok mo sa gobyerno. Yan. Kasi nasabi ko, tumatakbo silang senador, pero gusto nila kong makasama. Sa iba't ibang kaparaanan. Ano naman ang gagawin ko sapagkat ako rin naman, gusto ko rin kahit papano magamit ko rin yung maraming paraan na makilala ko ng ating mga botante sa buong Pilipinas. Alam nga naman, pigilan niyo yan, Kong. Hindi mali naman po yun. Meron pa nakikipagtandem sa akin. Kailangan malaman natin. Hindi, ito yung pagpunta ko sa Juan, ito yung kukwento ko muna. Sa Gisag ng Laguna. Ito yung sinasabi ko, nagpunta ako sa Kapitolyo ng Santa Cruz, nandiyan sa Santa Cruz, at pagkatapos ay tinagpo ko yan, ayan ang mayor ng Santa Cruz. Edgay San Luis. Napakaraming tao, namimigay siya ng mga 4-piece at saka iba't iba pang mga regalo. Napakaraming kapatid dito na bumati sa akin, kaya gusto kong ipasinag yan. Yung sinasabi ko sa inyo kanina na may pagmamalaki pa na binubulong sa akin. Yung provincial assessor, sabi ko nga sa iyo, ay kapatid pala. Yung provincial sa jail, nila. Provincial jail. Provincial jail. At saka napakarami pang mga kapatid, na siguro mga 15 ang lumapit sa akin. Ngayon, iwanan natin yan. Yung iba pang mga posters na kasama kayo. Direct. Ayan. Ayan, yung tumatakbong gobernador, dating Congressman Sol Aragones. Sa Laguna rin, opo. Ayan, Malaki pa talaga ang mukha Ako ni pa yung Kong pinakamalaki Marcolita. kaysa sa kanila. Nakita mo, sasabihin ko ba, huwag mo ko ilalagay dyan. So ito ay hindi kayo nagpagawa nito? Hindi ako sila yung nagpapagawa. Ayun. Ngayon gusto ko kung nakikinig sana at nanonood yung vlogger na babae, Mahiya naman siya. alam mo kung sino ko man, dahil hindi ko naman siya kilala, Trinity na rin yun. huwag ka naman gagawa ng gano'n na para bang palalabasin mo ng mga kapatid namin na ikinahihiya ako. Samantalang
sabi ko nga sa'yo, sana makasama ka doon sa mga sorties namin para makita mo kung paano yung pagtanggap nila sa akin. At saka itong nakikita mo ito, sana nanonood ka rin. Hindi po ako may gawa niyan, sila po. Wala po kong gastos dyan. Ayan, gobernador ng kanyang tinatakbuhan. Gobernador ng Laguna po yan. Meron pa. Sige, direct, baka makita pa natin yung iba. Ayan. Ayun. Tumatakbo Attorney Vic. sila doon, si Vic Rodriguez. Opo. Kasalanan ko ba kung isabit ako doon sa truck na ginagamit nila, Jen? Oo nga. Gusto ko lang patunayan, doon sa vlogger na yon. Miss, kung ano man ang pangalan mo, masyado ka namang, mali ka naman. Dito nga, ayan, pati pamimigay na lang ng kung ano, nakasabit pa yung... Barangay Tugtog. Saan po yung Barangay Tugtog? hindi ko naman teritoryo yun eh. Hindi ko naman headquarters yan. Makikita mo na nakalagay yung mga pangalan. Oo. Pero ito po, parang ano nila sa akin. Siguro yung kagustuhan nila. At palaging may pag-asa kay Marcoleta. Ayun. O yan, sinasabi pa nila yung pangalan ko eh. Wala ko dyan, hindi ko teritoryo yan. Pero tinuturuan nila yung mga tao. Sabi pa nung isa na lang po iboto natin kanila. Ngayon, sasabihin ko ba sa kanila, Jen, Nelson, na Nawag. itigil po ninyo yung ginagawa. Ayan po mga ginagawa nila. Gusto nila suportahan kayo, hindi ba? Oo. Ayan, binabanggit ang pangalan. Sige, direct. Yan. Yan. Kilala niyo yan, Congressman Congressman. Gaston Bunting. Opo. Doon sa Paranaque. Ayan. Sasabihin ko ba sa kanya, Congressman, huwag mo nang gagawin yan. Yan na naman, kumakandidatong mayor naman sa Santa Ana. Santa Ana, saan po yan? Pampanga? Pampanga. Ayun, nakita mo yung pangalan ko nilagay doon. Pati yung middle name ko nga nilagay pa. Para malaman nilang taga Pampanga kayo, Kong. Sige pa. Yan. Lumalaban ng board member sa Pampanga. Nakikita mo yung litrato ko kahit medyo maliit lang, pero nilalagay nga nila. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito, Nelson? Talagang gusto nila kumaisa. Ayan, mayor ng Mexico, Pampanga. Ganun ba? Yung kapatid niyan, pinakulong ko pa eh. Kaya manila Grabe ito. magtataka ka. Pinakulong na nga yung Mayor kapatid. Tumang, yan ang kumakandidato. Kapatid niya yung pinakulong ko. Opo. Isipin mo. Yung kinontempt nyo sa ano, opo. Nakulong. Ayan, kasama yung litrato ko. Miss, kung nakikinig ka, sana makita. Ayan, mayor na naman yan ng malaban ng vice mayor, sinama na naman ang pangalan ko. Ibig ko sabihin, napakarami pong kumakandidato na talaga pong gusto nila akong makasama. Ang motibo po ay nasa sa kanila. Hindi ko naman po kayang panghimasukan. Ang tanging naiisip ko lang, gusto lang nila akong makasama siguro. Baka sakaling ako po ay nakatutulong din sa kanila. Plus factor sa kanila yun, Kong. Maaari. Kasama nila kayo. Ikaw ba isasama ka sa isang tarpaulin kung wala silang maaring makuha ang ganansya halimbawa? Ayan. Sa Arayat yan. Arayat, Pampanga. Nakita mo bang ako bang pinakamalaki ang Parang litrato? kayo nasa likod ng mga kandidato, Kong. Sana matauhan itong babaeng vlogger na ito na huwag mo nang kalantariin yung mga kapatid namin sapagkat kami ay kami matatag. Hindi, ang amin lang iniiwasan dito, baka meron kang mailigaw eh. Baka meron kang baka may maniwala sa iyo eh. Masakit ang loob ko kahit isa lang o dalawang mapaniwala niya dyan eh. Tama naman. Tama naman po si Congressman Marcoleta dahil nga sa paninira na gawa-gawang kwento, alam po naman natin na mayroon tayong iba na mga kababayan na hindi po manood ng tamang balita o mga paliwanag patungkol nga sa paninira na iyan, ay maniniwala po sila, mga kaibigan. Pero sa hanay po ng mga Iglesia ni Cristo ay hindi po nila pwede yan na madali po na maniwala dahil alam po naman natin matatag po yung samahan po ng Iglesia ni Cristo. Alam po natin yan, mga kaibigan, na pagka sinusuportahan po nila ay sinusuportahan po talaga nila yan, mga kaibigan. Pero itong marites na vlogger na basta lamang po makagawa po siya ng content, o iwan ko nga, nasabi ko nga, baka nga po ay mayroon pong nagbayad para lang po ay siraan itong si Congressman Marcoleta, dahil alam po naman natin marami din po ang nagagalit kay Congressman Marcoleta, lalong-lalo na po dyan po sa mga kasamahan po niyang ibang congressman, lalo na itong Tuadcom, mga kaibigan, na alam po naman natin na inalis nga itong si Congressman Marcoleta dahil sa kanyang paninindigan sa tama at ayaw po nila na mayroon pong supalpal sa kanila.
Kaya inalis nga po nila itong si Congressman Marcolita. At alam po naman natin, itong marites na vlogger na talagang kilalang kilala po natin na ito po ay mahilig po gumawa po no, ng mga kwento na wala po naman po siyang basihan, mga kaibigan. Doon lamang po ba sa isang billboard ay basihan mo na itong si Congressman Marcolita ay kumakapit po dyan po kay Pastor Kibuloy. Mas marami po itong Iglesia ni Cristo. Hindi na kailangan po ni Congressman Marcolita na kumapit pa no, sa KOGC. Pero alam po naman natin na sinusuportahan din po si Congressman Marcolita ng KOGC dahil nga sa talagang nakikita po nila na itong si Congressman Marcolita ay mayroon pong paninindigan. Pagka tama po, pag mali ay mali po, no? Alam po naman natin, kilala po natin si Congressman Marcolita simula pa noon, no? Nung sa kaso pa ng ABS-CBN, mga kaibigan, no? Talagang ako po ay hanganga po kay Congressman Marcolita, no? Number 1 po ito sa akin po, no? Sa Senado, si Congressman Marcolita. Kaya ay marami po talaga ang galit po ngayon dito kay Congressman Marcolita. Alam po naman natin ang mga buhaya dyan na mga congressman, takot din po sila na makapasok nga itong si Congressman Marcolita dyan po sa Senado dahil lahat po no, ng kailangang gagawin, baka ito po ang haharang po, mga kaibigan. So yan po no, ang isa po sigurong dahilan kung bakit itong isang marites na vlogger ay sinisiraan at talagang gusto pa niya na tumiwalag sa Iglesia ni Cristo, itong ang si Congressman Marcolita. Pero ayan po, mga kasama po ni Congressman Marcolita dyan po, no, sa kanilang pag-broadcast, mga kapatiran po niya yan sa Iglesia ni Cristo, mga kaibigan. Kaya natawan lang po no, sa ginagawa po nito pong vlogger na marites, mga kaibigan. So kayo po, kung ano po inyong masasabi dito po sa ginagawa ng isang marites na vlogger, mga kaibigan. So kung ako po ay isang subscriber dyan, siguro dapat na tayong mag-unsubscribe dyan. Wala pong magandang hinahatid po na impormasyon, no? Ang vlogger na iyan, puro lamang po pang marites ang ginagawa po ng vlogger na iyan, mga kaibigan. So ayan, at paki-comment na lang po ang inyong mga komento, reaction dito po sa atin pong ginagawan po ngayon ng komento at reaction, mga kaibigan. So hanggang sa muli po at ulitin ko po ay Merry Christmas at Happy New Year po sa ating lahat, lalo na po sa ating mga kabayan dyan sa abroad, sa ating mga ka-OFW. Palagi lang po tayong mag-iingat dyan, at sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao, saan man tayong sulok ng mundo. Mag-iingat po tayo palagi at Happy New Year po.